3 beses akong hindi isinama ng asawa sa kanilang pamilya sa bakasyon. Pagbalik namin sa mansyon, sinabi ko ang isang pangungusap na nagpahinto sa lahat ng miyembro ng pamilya. Mabubunyag kaya nang sinabi ko ang nakatagong lihim na hindi nila inaasahan? Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama, sa bawat kwento. Narito na naman po tayo, handa nang buksan ang isa na namang aklat ng buhay at pakinggan ang tibok ng isang pusong matagal nang nanahimik. Sabi nila, ang pinakamasakit na paalam ay hindi yung binitawan sa salita, kundi yung ipinaramdam sa gawa. Paano kung ang mismong tahanan na inalayan mo ng lahat ay ang siya ring paulit-ulit na magpapaalala sa'yo na isa ka lamang dayuhan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Elara sa unang kabanata. Ang pangatlong paalam. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina ng sasakyan sa malawak na garahe ng mansyon ng mga De Villa. Para kay Elara, ang tunog na yon ay hindi lang tunog ng sasakyan. Yun ang tunog ng pang-iiwan, ang tunog ng pangatlong paalam. Nakatayo siya sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang biyenan na si Doña Imelda, na abala sa pagbibigay ng mga huling utos sa mga katulong. Suot nito ang isang mamahaling puting bestida at malaking sunglasses, tila isang reyna na magbabakasyon sa kanyang palasyo. Siguraduhin ninyong malinis ang buong kabahayan pagbalik namin. Ayokong makakita ng kahit isang alikabok. Sigaw nito, ang matinis na boses ay tumatama sa bawat sulok ng garahe. Napatingin sa kanya si Doña Imelda, mula ulo hanggang paa, na may pagkasuklam sa mga mata. Inihagis nito sa kanya ang isang maliit na designer bag. Elara, itabi mo nga to sa compartment. At dahan-dahan lang, mas mahal pa yan sa buong pagkatao mo. Hindi umimik si Elara. Sinalo niya ang bag at marahang naglakad patungo sa likod ng kanilang van. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat kilos ay sanay na. Sanay nang maging anino, sanay nang hindi makita. Pagkatapos mailagay ang bag, napako ang tingin niya sa kanyang asawa, si Mateo, na kasalukuyang nagpapaalam sa ama nitong si Don Alejandro. Mag-iingat kayo roon, Mateo. Imelda, sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon, taliwas sa asawa nito. May kakaibang lungkot sa mga mata ni Don Alejandro habang nakatingin kay Elara, ngunit mabilis din itong nawala. Lumapit si Mateo sa kanya. Umaasa si Elara. Isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang puso ang umaasa. Nayayakapin siya nito, na ibubulong nito na sana ay kasama siya, na sa susunod, hindi na siya maiiwan. Ngunit ang pag-asang yon ay namatay rin kaagad, tulad ng mga nakaraang pag-asa sa loob ng 14 na taon. Mag-iingat ka, iyon lang ang lumabas sa bibig ni Mateo, habang ang mga mata ay nakaiwas, nakatuon sa kung saang parte ng pader. Hindi man lang nito magawang salubungin ang kanyang paningin. Pagkatapos ay mabilis na itong tumalikod at sumakay sa sasakyan. Pumasok na rin si Doña Imelda at ang huling narinig ni Elara mula rito ay, sa wakas, El Nido, here we come. Dahan-dahang umandar ang sasakyan palayo. Hindi sila lumingon, hindi sila kumaway. Naiwan siyang nakatayo roon kasama si Don Alejandro at ang mga katulong. Pinanood niya ang sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada, hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng malaking gate ng kanilang subdibisyon. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa kanya. Umalis na ang mga katulong. Pumasok na rin sa loob ng bahay si Don Alejandro. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang anino niya'y humaba sa sementadong daan, isang aninong walang kasama. Dinala siya ng kanyang mga paa papasok sa mansyon. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang dating ingay ng paghahanda ay napalitan ng katahimikang masakit sa tainga. Pumasok siya sa malawak na dining area. Nakahain pa rin doon ang mga naiwang agahan ng pamilya.
Ang tasa ng kape ni Mateo, kalahati na lang ang laman. Ang platito na may mumo ng tinapay na kinainan ni Imelda. Hinaplos niya ang likod ng silya kung saan nakaupo ang kanyang asawa kanina. Medyo mainit pa, ngunit ang init na yon ay hindi kayang punan ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. 14 na taon. 14 na taon na siyang nagsisilbi. Nagtitiis, umaasa. At sa loob ng 14 na taon, ito na ang pangatlong beses na iniwan siyang mag-isa habang ang buong pamilya ay nagpapakasaya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Agad niya itong pinunasan. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang maging biktima. Tumayo siya ng tuwid at nagsimulang magligpit gaya ng dati. Iyon na lamang ang tanging paraan para malibang niya ang sarili. Inayos niya ang mga plato, pinunasan ang mesa at sinimulang linisin ang bawat bakas ng kanilang pag-alis. Nang matapos sa kusina, napagpasyahan niyang ayusin ang study room ni Don Alejandro. Marahil ay bilang paraan na rin ng pasasalamat dahil sa lahat ng tao sa bahay na yon, tanging ang kanyang biyenang lalaki lamang ang hindi hayagang nagpapakita ng pagkasuklam sa kanya. Habang nag-aayos ng mga libro sa isang mataas na estante, hindi niya sinasadyang masagi ang isang makapal at mabigat na aklat. Nahulog ito ng malakas sa sahig kasabay ng isang kalabog na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napabuntong hininga si Elara at yumuko para pulutin ito. Ngunit sa kanyang pagyuko, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang bagay na kumikinang ng bahagya sa ilalim ng estante, sa lugar kung saan dating nakapatong ang nahulog na libro. Kinapa niya ito. Malamig, matigas, metal. Itinaas niya ito sa liwanag, isang maliit at kinakalawang na susi. Hawak ni Elara ang maliit at kinakalawang na susi. Malamig ito sa kanyang palad, at ang lamig na yon ay tila gumapang sa kanyang mga ugat. Nagpabalik ng mga alaalang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang susi ay hindi lang isang piraso ng metal. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng mga pintong isinara sa kanya, ng mga pagkakataong ikinulong siya sa sarili niyang pamamahay. Dinala siya ng kanyang isipan sa simula ng lahat. 14 na taon na ang nakalipas. Noon, isa siyang dalagang puno ng pangarap. Ang pagpapakasal kay Mateo de Villa ay tila isang fairy tale. Isang simpleng babae na iibigin ng isang mayamang tagapagmana. Hawak kamay silang pumasok sa malaking pinto ng mansyon at sa unang pagkakataon, nasilaw siya sa karangyaan nito. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga pader ay napipintahan ng mga obra ng sikat na pintor at ang chandelier sa gitna ng sala ay tila isang bituin na nahulog mula sa langit. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na nilamon ng anino. Ang aninong yon ay may pangalan, Doña Imelda de Villa. "So, ikaw na nga ang Elara," sabi nito. Hindi man lang ngumiti. Nakatayo ito sa tuktok ng grandiosong hagdanan. Nakapamaywang, tinitingnan siya na parang isang dumi na dumikit sa mamahaling sapatos nito. Ang babaeng pinili ng aking nag-iisang anak. May diin sa bawat salita, isang diin na nagsasabing hindi siya karapat-dapat. Magandang hapon po, ma'am," nauutal na bati ni Elara, sinusubukang ngumiti. "Huwag mo akong tawaging ma'am. Tawagin mo akong Doña Imelda." Pagtatama nito, at pagkatapos ay bumaba ito ng hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa mismong harapan niya. "Tandaan mo ito, iha. Ang dugong de Villa ay hindi kailanman inihahalo sa putik. Sana lang, alam mo kung paano linisin ang sarili mo." Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Napatingin siya kay Mateo, naghahanap ng saklolo, ngunit ang kanyang asawa ay nakayuko lamang, hindi makatingin sa ina, hindi rin makatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, alam na ni Elara. Alam na niyang ang fairy tale
ay nagtapos na bago pa man ito magsimula. Nagbalik ang diwa ni Elara sa study room. Mas humigpit ang pagkakahawak niya sa susi. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin, na parang kahapon lang nangyari. Ilang beses siyang umasa kay Mateo. Ilang beses siyang nabigo. Isang gabi, 2 taon sa kanilang pagsasama, nilagnat siya ng mataas. Nanginginig siya sa ginaw sa ilalim ng makapal na kumot. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nananakit. Si Mateo ay nag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Suot ang isang mamahaling tuksido. Mateo, mahinang tawag niya. Huwag ka na sanang umalis. Kailangan kita. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang noo. Mataas pa rin ang lagnat mo. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, pero samahan mo na lang ako dito. Pagmamakaawa niya. Bumuntong hininga si Mateo, ang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama itong takot. Hindi pwede, mahal. Birthday party ng isa sa mga business partner ni Mommy. Magtatampo yon kapag wala ako. Si Mommy na naman. Gusto sanang isigaw ni Elara. Paano naman ako? Pero Mateo, masama talaga ang pakiramdam ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Hinalikan siya nito sa noo. Nandyan naman si Yaya. Tatawagan ko na lang siya. Babalik din ako kaagad. Pangako. Ngunit hindi ito bumalik kaagad. Umuwi ito, kinaumagahan na. Amoy alak. Habang siya ay magdamag, na binantayan ng lagnat at ng sarili niyang kalungkutan. Sa gabing iyon, naintindihan niya na kahit gaano pa niya kamahal si Mateo, hindi nito kayang suwayin ng ina. At sa laban sa pagitan niya at ni Doña Imelda, palagi siyang talo. Music fades out, leaving only silence. Isang mainit na luha ang tuluyang pumatak sa kanyang kamay, dumampi sa kinakalawang na susi. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Napatingin siya sa paligid ng study room. Ang mga libro, ang mga mamahaling kasangkapan, ang mga litrato ng masayang pamilya, de Villa, na nakasabit sa pader. Mga litratong kailanman ay hindi siya naging parte. Ang mansyon na ito, hindi ito tahanan. Ito ay isang magandang kulungan. Isang gintong hawla na pumipi sa kanyang mga pangarap at unti-unting pumatay sa kanyang pagkatao. At ang susing hawak niya ngayon, ano ang kaya nitong buksan? Isa na namang pinto patungo sa sakit? O baka iba? Isang kislap ng kuryosidad ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Iginagala niya ang kanyang mga mata sa buong silid, hinahanap kung saan maaaring gamitin ang susi. Mga aparador, luma na ang mga ito at may sariling susi. Mga drawer ng mesa ni Don Alejandro, nakakandado ang mga yon, pero masyadong maliit ang mga susian. At doon, nahuli ng kanyang tingin ang isang malaking painting sa likod ng mesa ng kanyang biyenan. Isa itong painting ng isang lumang tanawin sa probinsya. Madilim at tila may itinatagong lungkot. Naalala niya, minsan ay nakita niyang tila may inaayos si Don Alejandro sa likod ng painting na yon. Ngunit hindi niya iyon pinansin noon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang takot at pag-aalinlangan ay nagsimulang kumain sa kanyang kuryosidad. Karapatan ba niyang pakialaman ito? Paano kung mahuli siya? Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang nagsabi, ano pa ba ang mawawala sa'yo? Wala. Wala na. Maingat niyang itinaas ang mabigat na painting. At sa likod nito, tulad ng kanyang inaasahan, ay naroon ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang maliit at parisukat na pinto ng isang safe, gawa sa bakal, luma na, at halos kalawangin na rin sa gilid. At sa gitna nito, isang susian. Isang susian na tila tamang-tama sa hugis ng susing hawak niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Itinaas niya ang susi. Ang dulo nito ay nanginginig habang papalapit sa susian. Ito na. Ano man ang nasa loob nito,
Pakiramdam niya ay magbabago ang lahat. Itinapat niya ang susi sa butas at ipinasok ito. Pumasok ang susi sa butas nang walang kahirap-hirap. Isang perpektong sukat. Saglit na ipinikit ni Elara ang kanyang mga mata. Kinakabahan sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Sa loob ng 1 segundo, nag-isip siyang bawiin ang susi, ibalik ang painting sa dati nitong pwesto, at kalimutan na lang ang lahat. Mas madali ang mabuhay sa pamilyar na sakit kaysa harapin ang isang katotohanang hindi mo alam kung kakayanin mo. Ngunit huli na. Ang kuryosidad na minsan lang dumalaw sa kanya sa loob ng 14 na taon ay mas malakas na ngayon kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan, pinihit niya ang susi pakanan. Isang mahinang kalansing ang kanyang narinig na sinundan ng isang malutong na click. Ang tunog na yon, kahit gaano kahina, ay tila isang kulog sa nakabibinging katahimikan ng study room. Tila may isang bagay na nabuksan, hindi lang ang bakal na pinto sa kanyang harapan, kundi pati na rin sa loob ng kanyang pagkatao. Hinila niya ang maliit na pinto. Isang mahinang langit-ngit mula sa mga kinakalawang na bisagra ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lumang papel at alikabok ang humalimuyak mula sa loob. Inasahan niyang makakita ng pera o kaya ay mga alahas na itinago ni Don Alejandro. O marahil ay mga importanteng dokumento ng negosyo. Ngunit wala. Wala sa mga yon. Ang tanging laman ng maliit na safe ay isang manipis at lumang folder. Kulay brown ito at may mga mantsa na ng panahon. Walang anumang nakasulat sa labas nito. May pag-aalinlangan. Kinuha niya ito. Gumaan ang pakiramdam niya ng bahagya. Marahil ay hindi ito ganoon kaimportante. Marahil ay mga lumang resibo lang ito o mga sulat na walang kwenta. Umupo siya sa malaking silyang katad sa likod ng mesa ni Don Alejandro. Ang silyang kailanman ay hindi niya pinangarap na upuan. Ipinatong niya ang folder sa makintab na kahoy ng mesa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Ang unang dokumento sa itaas ay makapal at may opisyal na itsura. Sa pinakatuktok, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang Republika ng Pilipinas, titulo ng lupa. Kumunot ang noo ni Elara. Bakit narito ang titulo ng lupa ng mansyon? Hindi ba dapat ay nasa bangko ito o sa vault ng pamilya? Binasa niya ang mga detalye. Address, isang numero sa Dasmariñas Village, Makati City. Laki ng lupa, 2,000 metro kwadrado. Walang duda. Ito ang titulo ng mismong bahay na tinitirhan niya. Ibinaba pa niya ang kanyang tingin. Hinahanap ang pangalan ng may-ari. Inaasahan niyang makita ang pangalan ni Don Alejandro de Villa. O marahil ay ng De Villa Corporation. Ngunit ibang pangalan ang nakasulat doon. Isang pangalang napakapamilyar sa kanya. Isang pangalang matagal na niyang hindi ginagamit. Pangalan ng may-ari, Elara Reyes. Napahinto siya sa paghinga. Binasa niya ulit. Elara Reyes. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at iminulat muli. Iniisip na baka namamalikmata lang siya. Ngunit naroon pa rin. Malinaw. Nakaimprenta sa itim na tinta. Ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan bilang dalaga. Hindi maaari. Nagkakamali lang siguro siya ng basa. Marahil ay may ibang Elara Reyes. Imposible. Sa sobrang taranta, mabilis niyang inilipat ang mga sumunod na pahina. Tax declaration ng ari-arian. Nakapangalan sa kanya. Building permit. Nakapangalan sa kanya. Blueprint ng bahay. Ang pangalan niya ang nakalagay sa ilalim ng titulong owner. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila biglang sinipsip papalabas. Napakapit siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Bakit? Paano? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Bakit ipapangalan ni Don Alejandro sa kanya ang pinakamahalaga nitong ari-arian? Siya, na turing nila ay isang basahan. Siya, na hindi man lang nila isinasama sa mga family picture. Napaupo siya sa sahig,
Ang likod ay nakasandal sa mesa. Kumalat ang mga dokumento sa kanyang paanan na parang mga tuyong dahon. Umiikot ang kanyang paningin, ang buong mansyon, ang bawat pader, bawat bintana, bawat piraso ng muebles na araw-araw niyang nililinis ay pag-aari niya. Ang ibig sabihin, sa loob ng 14 na taon, nabuhay siya na parang isang alipin sa sarili niyang pamamahay. Ang realisasyon ay hindi nagdulot ng saya. Nagdulot ito ng isang matinding kirot, isang pagkasuklam na hindi niya maintindihan. Isa ba itong malaking biro? Isang napakalupit na laro na pinagtatawanan nila sa kanyang likuran? Habang nagpupumilit siya yang intindihin ang lahat, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata sa ilalim ng folder na nahulog din sa sahig. Isang sobre. Mas luma ito kaysa sa mga dokumento. Nanininilaw na ang kulay at tila marupok na sa katagalan. Nakasara pa ito. At sa ibabaw nito, mayroong sulat kamay. Isang sulat kamay na kilalang kilala niya. Ang eleganteng pagsulat ni Don Alejandro at ang nakasulat doon ay 2 salita lamang. Ngunit para kay Elara, ito ang pinakamabigat na salitang nabasa niya sa buong buhay niya. Para sa'yo, Elara. Nanginginig ang mga daliri ni Elara habang hawak ang naninilaw na sobre. Ang bigat nito ay tila bigat ng isang kabaong. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na itigil na ito, na huwag nang buksan, na manatili na lamang sa kamangmangan. Ngunit ang katotohanan, gaano man kasakit, ay isang lason na kapag natikman mo na ang isang patak, hahanap-hanapin mo na hanggang sa maubos. Ginamit niya ang natitirang lakas para maingat na buksan ang sobre. Pinipunit ang gilid nito nang may pag-iingat na hindi niya maintindihan. Sa loob, isang piraso ng papel ang nakatupi. Mas naninilaw pa kaysa sa sobrang pinaglagyan nito. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita na isinulat sa pamilyar na kamay ni Don Alejandro ay tila isang multo na bumubulong mula sa nakaraan. Elara, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. O marahil, natuklasan mo na ang lahat sa paraang hindi ko binalak. Alinman sa dalawa, iisa lang ang ibig sabihin nito. Tapos na ang aking mahabang pananahimik. Patawarin mo sana ako, anak. Isinusulat ko ito hindi para humingi ng iyong pangunawa dahil alam kong wala akong karapatan doon. Isinusulat ko ito para bigyan ka ng katotohanang matagal ko nang ipinagkait sa'yo. 15 taon na ang nakalilipas bago pa man kayo magkakilala ni Mateo. May isang gabing binago ang buhay ko magpakailanman. Umuuwi ako mula sa isang business meeting, pagod at medyo nakainom. Gabi na, umuulan ng malakas at madilim ang kalsada. Sa isang saglit na pagpikit ng aking mga mata, isang saglit na kawalan ng pag-iingat, meron akong nabangga. Huminto ang mundo ko. Natakot ako, Elara. Nagpadala ako sa aking karuwagan. Imbes na bumaba at tumulong, tiningnan ko lang ang walang buhay na katawan sa kalsada at pinaharurot ko ang aking sasakyan palayo. Kinabukasan, nalaman ko ang pangalan ng taong iyon sa balita. Siya si Antonio Reyes, ang iyong ama. Nahulog ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Elara. Hindi, 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 hindi. Ang salitang hindi ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit wala itong tunog. Ang buong mundo niya ay napipi. Ang study room ay nagsimulang umikot. Ang ama niyang halos hindi na niya maalala. Isang pira-pirasong alaala ang sumilip sa kanyang isipan. Isang lalaking malaki ang nangiti, amoy kahoy at pawis, isang magaspang na kamay na humahaplos sa kanyang buhok. Magiging magaling na karpintero ang prinsesa ko balang araw, sabi nito. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Isang alaala na pinanghahawakan niya na parang isang hiyas. At ang alaala na iyon,
Winasak ng lalaking tinuring niyang pangalawang ama. Pinilit niyang pulutin muli ang sulat. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang ubusin ang lason. Nalaman ko kung sino ka. Inalam ko ang lahat tungkol sa'yo. Ang konsensya ko ay unti-unti akong pinapatay. Gusto kong umamin, ngunit mas nanaig ang takot ko para sa pangalan ng aking pamilya. Kaya gumawa ako ng ibang paraan. Ipinakilala kita kay Mateo. Binili ko ang lupang ito at ipinatayo ang mansyon. Sa simula pa lang, ipinangalan ko na ito sa'yo. Ito ang aking kabayaran. Ito at ang pagpayag kong pakasalan ka ng aking anak. Inisip ko, sa paraang ito, mabibigyan kita ng magandang buhay na ipinagkait ko sa'yo, na sa karangyaan, makakalimutan mo ang sakit ng pagkawala ng iyong ama. Ngunit nagkamali ako. Araw-araw, sa loob ng 14 na taon, pinanood kitang magdusa sa kamay ng aking asawa sa pananahimik ng aking anak dito mismo sa loob ng bahay na dapat ay sayo. At wala akong ginawa. Ang bahay na ito ay hindi naging tahanan. Naging isa itong monumento ng aking kasalanan at karuwagan. Patawad, Elara. Patawad. Binitawan ni Elara ang sulat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa panghihina. Isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang matinding sakit, ang pagkabigla, ang pighati, lahat ng yon ay nagsama-sama at naging isang bagong damdamin. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at may bigat. Naglakad siya palabas ng study room at huminto sa pasilyo, sa tapat ng isang malaking family portrait ng mga De Villa. Nakangiti silang lahat doon. Ang mapagmataas na ngiti ni Imelda, ang alanganing na ngiti ni Mateo, at ang malungkot na ngintan ng ngiti ni Don Alejandro. Isang nangiting ngayon ay naiintindihan na niya. Isang nangiti ng isang taong nabubuhay sa kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanilang mga mukha. Ang bawat pang-aalipusta ni Imelda, ang bawat pag-iwas ng tingin ni Mateo, ang bawat araw na naramdaman niyang isa siyang basura sa kanilang paningin. Lahat ng iyon, habang nakatira sila sa bahay na binayaran ng dugo ng kanyang ama. Ang sakit ng 14 na taong pagtitiis ay humalo sa sakit ng isang batang naulila. At ang pinaghalong sakit na yon ay sumabog sa loob niya. Ang mga luha ay natuyo. Napalitan ito ng apoy. Hindi na siya ang Elara na isang anino. Hindi na siya ang Elara na nagtitiis. Ang babaeng iyon ay namatay na, kasama ng pagbasa niya sa huling salita ng sulat. Bumalik siya sa study room nang may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Kalmado niyang pinulot ang sulat at maingat na itinupi. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng folder na naglalaman ng titulo ng lupa. Ang katibayan ng krimen at ang katibayan ng kanyang pag-aari. Magkasama. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig habang nag-dial siya ng isang numero. Itinapat niya ito sa kanyang tainga at sa unang ring pa lang may sumagot na. Good afternoon, ABC Realty. How may I help you? Huminga ng malalim si Elara. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon. Hello, sabi niya. Gusto kong makausap ang isang real estate agent. Ang araw ay isang perpektong gintong bilog sa kalangitan ng El Nido, Palawan. Ang tubig ay may kulay na tila pinaghalong turkesa at esmeralda. Napakalinaw na makikita mo ang mga isdang lumalangoy sa ilalim. Ang buhangin ay kasing puti at kasing pino ng pulbos. Ang mga naglalakihang limestone cliff na nakapalibot sa pribadong isla ay tila mga tore ng isang nakatagong kaharian. Ito ay paraiso. Isang perpektong paraiso. Ayan! Perfect! Hello mga followers! Mga kachismis! Ang malakas at matinis na boses ni Doña Imelda ang sumira sa katahimikan ng kalikasan.
Nakaupo ito sa isang kabana. Suot ang isang mamahaling swimsuit na tinernuhan ng isang see-through robe. Hawak nito ang kanyang cellphone, naka-livestream sa social media. Look everyone, nandito lang naman kami sa isang 5-star, super exclusive resort dito sa El Nido. Ang ganda, di ba? The best talaga. Siyempre para lang sa mga deserving, sabi nito, sabay tawa ng malakas. Pagpasensyahan nyo na. Kailangan din naming mag-relax from all the stress in the city. Kawawa naman yung mga naiwan doon. No? Working hard while we're hardly working. Oh, I love it. Itinutok niya ang kamera sa paligid. Ipinapakita ang karangyaan ng lugar, ang infinity pool, at ang mga dayuhang nagbibilad sa araw. Para sa kanya, ang bakasyon ay hindi kumpleto kung hindi ito maipapamukha sa buong mundo. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakaupo si Don Alejandro, mag-isa. Hindi ito nakikisali sa ingay ng asawa. Nakatingin lamang ito sa malawak na karagatan. Ang mga mata ay malalim at tila may pasan na bigat na hindi kayang alisin kahit ng pinakamagandang tanawin sa mundo. Paminsan-minsan, mapapabuntong hininga ito. Isang tunog na nilalamon kaagad ng hangin at ng mga alon. Samantala, si Mateo ay nakatayo sa may dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa maligamgam na tubig. Sa kanyang harapan ay isang paraiso, ngunit sa kanyang kalooban ay may isang bagay na hindi mapakali. May kulang, pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang damhin ang saya na dapat niyang nararamdaman. Nasa isa siya sa mga pinakamagandang lugar sa mundo, kasama ang kanyang pamilya. Dapat ay masaya siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang perpektong tanawin, ang imahe ni Elara, ang malungkot na mukha nito habang paalis sila, ang siyang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Mag-iingat ka. Iyon lang ang nasabi niya. Dalawang salitang walang kabuhay-buhay, ni hindi man lang niya ito niyakap, ni hindi man lang niya ito tiningnan sa mata. Napatingin siya sa isang mag-asawang dayuhan na naglalakad sa dalampasigan, magkahawak kamay, nagtatawanan. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Ganoon sila ni Elara dati. Sa simula, bago lamunin ng anino ng kanyang ina ang kanilang pagsasama. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang shorts at naglakad palayo sa karamihan, patungo sa balkonahe ng kanilang private villa. Tinawagan niya ang numero ni Elara. Nagring ito ng ilang beses. Bawat pagring ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Umaasa siyang sasagutin nito. Umaasa siya ng maririnig ang boses nito kahit na alam niyang malamig na pakikitungo lang ang isusukli nito sa kanya. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call again later. Ang malamig at walang emosyong boses mula sa kabilang linya ang sumagot sa kanya. Nakapatay ang telepono nito. O baka, wala lang signal. Sinubukan niyang isipin ang pinakaluhikal na dahilan. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sinubukan niya sa pangatlong pagkakataon. Walang nagbago. Sino ba yang tinatawagan mo? At mas importante pa, kaysa sa pamilya mo? Biglang lumitaw si Doña Imelda sa kanyang likuran. Ang masayang ngiti sa kanyang mukha kanina habang naka-livestream ay napalitan ng pamilyar na pagsimangot. Kinuha nito ang baso ng champagne mula sa isang waiter na dumadaan. Si Elara po, ma. Hindi ko matawagan. Sagot ni Mateo, sinusubukang itago ang pag-aalala sa kanyang boses. At bakit mo naman tatawagan yung babaeng yon? Umirap ang kanyang ina. Nandito tayo para mag-relax. Hayaan mo siyang mabulok doon sa mansyon. Trabaho niya yon, ang magbantay ng bahay. Siguro ay natutulog lang yon o nanonood ng TV buong araw. Huwag mong sirain ang araw mo dahil sa kanya. Pero ma, hindi niya naman pinapatay ang telepono niya ng ganito. Katwiran ni Mateo. Hay nako, Mateo. Inis na ibinaba ni Imelda ang kanyang baso sa isang maliit na mesa. Panira ka talaga ng moment. Kung gusto mong mag-emote dyan, bahala ka.
Halika, Alejandro, sigaw nito sa kanyang asawa. Magpicture tayo, ipang-inggit natin sa mga kumare ko. Hinila ni Imelda ang nag-aatubiling si Don Alejandro patungo sa may dalampasigan. Naiwan si Mateo na nakatayo sa balkonahe. Pinagmasdan niya ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, nagpapanggap na masaya para sa kamera. Ang kanyang ama, ang ngiti ay hindi man lang umabot sa mga mata. Isang pamilyang perpekto sa paningin ng iba, ngunit sa loob ay puno ng lamat. Tiningnan niyang muli ang kanyang telepono. Tinitigan niya ang pangalan ni Elara sa kanyang contacts. Isang daluyong ng pagsisisi ang biglang bumaha sa kanyang puso. Dapat ay ipinaglaban niya ito. Dapat ay hindi siya nagpadala sa takot. Dapat, noong unang beses pa lang na itinaas ng kanyang ina ang boses nito kay Elara, ay pinagtanggol na niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi. Pinili niya ang katahimikan. Pinili niya ang kapayapaan na dulot ng pagsunod. At ngayon, habang nakatayo sa gitna ng paraiso, pakiramdam niya ay nasa impyerno siya. Isang impyernong gawa sa sarili niyang karuwagan. Halika na, Mateo. Ano ba? Sigaw muli ng kanyang ina. Sumama ka dito. Ang anak kong to, parang laging may sariling mundo. Bumuntong hininga si Mateo. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Kasama ang kanyang kaba at pagsisisi, sumunod siya sa tawag ng kanyang ina. Pilit nang ngumiti para sa kamera. Habang sa kanyang isipan ay iisa lang ang tanong, Elara, nasaan ka na? Ngunit ang tanong na iyon ay sinagot lamang ng hangin, ng mga alon, at ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Habang ang pamilya de Villa ay naliligo sa liwanag ng araw sa Palawan, si Elara naman ay nasa gitna ng dilim at katahimikan ng master's bedroom. Ang silid na naging saksi sa lahat ng kanyang luhang pumatak sa gabi at mga pangarap na namatay sa umaga. Ngunit ngayon, wala nang luha. Wala nang pangarap na may kaugnayan sa lugar na ito. Ang tanging naroon ay isang plano. Isang malinaw at matalas na plano. Kinabukasan matapos niyang matuklasan ang lahat, dumating ang isang real estate agent, isang babaeng nagngangalang Miss Dizon. Tiningnan nito ang mansyon ng may pagkamangha at tiningnan si Elara ng may halong pagtataka. Ma'am Reyes, sigurado po ba kayo? Tanong nito habang nakatayo sila sa grandiosong sala. Ang property na ito sa Dasmariñas Village ay isa sa mga pinakamahalaga sa buong Maynila. Pwede nating itong ibenta sa napakataas na halaga kung hihintayin natin ang tamang buyer. Wala akong panahon para maghintay. Sagot ni Elara, ang boses ay kalmado at walang bahid ng emosyon. Ang kailangan ko ay isang mabilis na transaksyon. Hanapan mo ako ng buyer na kayang magbayad ng cash. Mas mabuti kung dayuhan para hindi na dumaan sa maraming usapan. Ibigay mo sa kanila sa presyong hindi nila matatanggihan. Pero ma'am, malulugi po kayo. Hindi ako malulugi, Mrs. Dizon, putol ni Elara. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon. Ang bawat araw na mananatili ako sa bahay na ito, iyon ang tunay na pagkalugi. Gawin mo ang sinabi ko. Natahimik ang ahente at tumango na lamang. May nakita marahil ito sa mga mata ni Elara na nagsasabing hindi ito nagbibiro. Ngayon, habang naghihintay ng tawag mula sa ahente, sinimulan na ni Elara ang kanyang huling gawain sa mansyon, ang pag-eempake. Pumasok siya sa malawak na walk-in closet. Ang lugar na ito ay parang isang maliit na butik, daan-daang damit, sapatos, at bag mula sa mga sikat na designer ang nakahilera. Regalo lahat ng mga de Villa. Mga regalong ibinibigay hindi dahil sa pagmamahal, kundi para masigurong ang asawa ni Mateo de Villa ay mukhang presentable sa mata ng alta sosyedad. Mga palamuti sa isang tropeo. Hinaplos niya ang isang seda at mamahaling gown na binili ni Mateo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Isinuot niya ito noon sa isang magarbong party
Ngumingiti sa mga litrato habang ang kanyang asawa ay abala sa pakikipag-usap sa ibang tao buong gabi. Hindi niya kinuha ang gown. Isinara niya ang cabinet. Nakita niya ang isang kahon ng alahas sa ibabaw ng dresser. Regalo ni Doña Imelda noong Pasko. Isang kwintas na may diamante. Isuot mo yan sa New Year's Ball para hindi naman kahiya-hiya ang itsura mo, sabi nito noon. Ibinaba ni Elara ang takip ng kahon. Iniwan niya ito. Ang mga bagay na ito ay hindi kanya. Ang mga ito ay kasuotan para sa isang papel na matagal na niyang ginagampanan. Isang papel na ngayon ay tinatapos na niya. Yumuko siya at hinila mula sa ilalim ng kama ang isang luma at puno ng gasgas na maleta. Ito ang maletang dala niya nung unang beses siyang tumapak sa mansyon. Binuksan niya ito. Nagsimula siyang maglagay ng iilang piraso ng damit, mga simpleng bestida at pantalon na pag-aari niya bago pa siya ikasal. Mga damit na nagpapaalala sa kanya kung sino siya talaga. Kinuha niya mula sa isang nakatagong baul ang isang maliit at kupas ng litrato. Ang kanyang mga magulang, nakangiti, masaya. Iyon lang ang natitirang pisikal na alaala niya sa kanila. Maingat niya itong inilagay sa loob ng maleta. Isinunod niya ang kanyang mga personal na dokumento, birth certificate, passport, at ang folder na naglalaman ng titulo ng lupa at ng sulat ni Don Alejandro. Iyon lang, isang maleta. Ang laman ay ang kanyang nakaraan at ang susi sa kanyang kinabukasan. Nang isasara na niya ang maleta, napako ang kanyang tingin sa malaking wedding portrait na nakasabit sa pader. Siya at si Mateo nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ang Elara sa litrato ay may kislap sa mga mata, puno ng pag-asa at pag-ibig. Isang babaeng hindi na niya kilala ngayon. Hindi niya ito binasag sa galit. Hindi niya ito pinunit. Dahan-dahan siyang lumapit, ibinaba ang mabigat na frame at maingat na ipinatong sa kama, nakataob. Hindi ito galit. Ito ay pagtatapos, pagsasara ng isang kabanata. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may pagod sa mga mata, ngunit wala na ang bakas ng pagkatalo. Napalitan iyon ng isang matigas na determinasyon. Hindi na si Elara de Villa ang nakikita niya, ang asawang palamuti. Ang nakikita niya ay si Elara Reyes, isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sarili. Habang nakatayo siya roon, sa gitna ng karangyaan na iiwan niya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Miss Dyson, sinagot niya ito. Hello, Ma'am Reyes, si Miss Dyson po ito. Ang boses ng ahente sa kabilang linya ay masigla at tila hindi makapaniwala. Ma'am, may good news po ako. May nahanap na po akong buyer. Isang French businessman na naghahanap ng bahay dito. Interesado siya at ayon po sa inyo, binigay ko sa presyong hindi niya matatanggihan. Pumayag po siya kaagad. Handa na po siyang magbayad in cash. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elara. Good. Asikasuhin mo na ang lahat ng papeles. Kailangan nating matapos ang bentahan sa lalong madaling panahon. Yes, ma'am. Bukas na bukas din po. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Elara ang telepono. Isinara niya ang kanyang maleta. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Binuksan niyang muli ang screen ng kanyang telepono. Ngunit hindi na ang listahan ng contacts ang tiningnan niya. Ang nakabukas ay isang email confirmation. Nakasulat doon ang mga detalye. Isang airline ticket. One way, papuntang Vancouver, Canada. Nakatakda ang lipad bukas ng gabi. Iyon ang kanyang huling gabi sa mansyon ng mga de Villa. Hindi natulog si Elara. Sa halip, naupo siya sa dilim ng sala, sa isang silyang nakaharap sa malaking bintanang salamin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan, na naglalatag ng isang maputlang-puting alpombra sa ibabaw ng makintab na sahig na marmol. Sa loob ng 14 na taon, ang dilim sa bahay na yon ay palagi niyang kinatatakutan. Ang dilim ay may kasamang anino, may kasamang kalungkutan, may kasamang mga bulong ng pang-iisa,
Ngunit sa gabing ito, iba. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ang mga ito ay naging isang kumot na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan habang naghihintay siya sa pagdating ng umaga. Tiningnan niya ang mga pamilyar na bagay sa paligid. Ang grand piano sa sulok na hindi naman tinutugtog. Ang mga mamahaling florera na puno ng mga artipisyal na bulaklak. Ang mga muebles na mas mukhang pang-display kaysa pang-upo. Dati, ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit at kawalang halaga. Ngayon, nakikita na niya kung ano talaga ang mga ito. Mga bagay lang, walang buhay, walang kaluluwa. Mga palamuti sa isang bahay na hindi kailanman naging tahanan. Wala siyang naramdamang panghihinayang, wala ring galit. Tanging isang malalim na pakiramdam ng pagtanggap at paglaya. Tapos na ang lahat. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, tapos na siyang maligo at magbihis. Hila-hila ang nag-iisa niyang maleta. Bumaba siya sa hagdanan sa huling pagkakataon. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Sa ibabaw ng mahabang lamesa sa dining area, kung saan siya madalas kumain ng mag-isa, maingat niyang inilapag ang sulat ni Don Alejandro. Sa ibabaw nito, nag-iwan siya ng isang maliit na piraso ng papel na may iisang pangungusap na nakasulat sa malinaw at matatag na pagkakasulat. Ito ang kabayaran para sa isang buhay. Sakto sa oras, may kumatok sa pinto. Ang bagong may-ari, isang tahimik na French businessman, at ang kanyang abogado. Ang transaksyon ay mabilis at profesional. Walang maraming tanong. Ipinasa ni Elara ang susi, kasama ang isang maliit na ngiti. Isang nangiti ng pasasalamat, hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Paglabas niya ng pinto, hila ang kanyang maleta. Nadatnan niya ang matandang gwardiya, si Mang Lito, na nagbabantay sa gate. Napakunot ang noo nito nang makita siya. "Ma'am Elara, aalis na po kayo?" Nagtatakang tanong nito. Wala pa po sila, Sir Mateo. Tumango si Elara at ngumiti. "Opo, Mang Lito, mauna na po ako. Maraming salamat sa lahat ng taon ng pagsisilbi ninyo." Sa labas ng gate, isang taxi na pinabook niya kanina ang naghihintay. Habang isinasakay ng driver ang kanyang maleta sa likod, muli siyang lumingon sa dambuhalang mansyon. Ang bahay na kumain ng kanyang kabataan. Ang bahay na itinayo mula sa dugo ng kanyang ama. Ang bahay na ngayon ay nagpalaya sa kanya. Pumasok siya sa taxi nang hindi na muling lumilingon. Sa airport, ang ingay at dami ng tao ay isang malaking pagkakaiba mula sa katahimikan ng kanyang pinanggalingan. Ngunit hindi siya natinag. Mayroon siyang layunin. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa check-in counter. Pagkatapos ay sa immigration at sa wakas, sa waiting lounge ng kanyang gate. Habang nakaupo at naghihintay ng tawag para sa boarding, kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen. 15 missed calls. Lahat galing kay Mateo. Hindi niya pinakinggan ang mga voicemail. Hindi na niya kailangan. Pinindot niya ng matagal ang power button. Sa screen, lumabas ang mga salitang, "Power off?" Pinindot niya ang OK. Naging itim ang screen. Isang salamin. Ang nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang mga mata. Mga matang pagod. Ngunit sa wakas, malaya. Ilang sandali pa, tinawag na ang kanyang flight. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano mula sa runway, dumungaw si Elara sa bintana. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang na parang isang kumot ng mga bituin. Ang syudad na naging kanyang kulungan ay unti-unting lumiliit. Hanggang sa maging isang maliit na patak na lamang ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pamamaalam. Huminga siya ng malalim at sa hangin na tanging siya lang ang nakakarinig, ibinulong niya ang isang salita. Paalam. Ang eroplano ay lumipad ng mas mataas, tinusok ang mga ulap
at tuluyang naglaho sa kalawakan ng gabi. Wala na si Elara, pagod ngunit masaya. Iyon ang nararamdaman ng pamilya De Villa habang ang kanilang sasakyan ay marahang binabaybay ang pamilyar na daan ng Dasmariñas Village. Ang hangin sa loob ng van ay puno ng mga alaala ng puting buhangin, asul na tubig at mamahaling champagne, katatapos lang ng isang perpektong bakasyon. "Hey, I feel so refreshed," sabi ni Doña Imelda mula sa passenger seat habang tinitingnan ang mga litratong kuha niya sa kanyang telepono. "I can't wait to post these new photos. For sure mainggit na naman si Consuelo. Ang huling post niya, sa Tagaytay lang. How pathetic." Sa likod, tahimik lang si Don Alejandro. Nakatingin sa labas ng bintana, ang muka ay hindi mabasa. Sa manibela, si Mateo ay nagmamaneho ng may halong pananabik at kaba. Masaya siyang tapos na ang bakasyon. Sa wakas, makakausap na niya si Elara. Ang ilang araw na pananahimik nito sa telepono ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Ngayon, uuwi na siya. Babawi siya. Kakausapin niya ito ng masinsinan. Ipapangako niyang sa susunod, isasama na niya ito, ilang metro na lang, at natanaw na niya ang kanilang dambuhalang gate. Ang pamilyar na itim na bakal na tarangkahan na simbolo ng kanilang kapangyarihan at yaman. Huminto ang sasakyan sa tapat nito. Automatikong binusinahan ni Mateo ang sasakyan, isang maikling busina na nagsisilbing senyas kay Mang Lito na buksan na ang gate. Ngunit walang nangyari. Nagkatinginan sila ni Imelda. Kumunot ang noo ng kanyang ina. "Nasaan si Lito? Baka natutulog na naman sa trabaho." Reklamo nito. Bumusina ulit si Mateo. Sa pagkakataong ito ay mas mahaba at mas malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ngunit ang gate ay nanatiling nakasara. Doon napansin ni Mateo ang isang bagay na kakaiba. May isa pang kandado, isang malaki at makapal na padlock, ang nakakabit sa gate. Isang bagay na hindi naman nila ginagamit. "Ano ba yan? Bakit may ganyang kandado?" Inis na sabi ni Imelda. Padabog itong bumaba ng sasakyan. Ang suot na mamahaling sapatos ay tumunog sa sementadong daan. Nagmartsa ito papunta sa gate at malakas itong kinatok. "Lito, buksan mo ito! Lito, ano ba? Bingi ka ba?" Sa kanyang pagsigaw, isang ilaw mula sa guardhouse ang bumukas. Ngunit ang lalaking lumabas ay hindi si Mang Lito. Isa itong estranghero, mas bata, mas matangkad, at nakasuot ng uniforme mula sa isang security agency na hindi nila kailanman kinuha. "Hoy! Sino ka? Nasaan si Mang Lito?" Sigaw kaagad ni Imelda. Ang boses ay puno ng awtoridad. "Bakit nakakandado ang gate namin? Hindi mo ba kami kilala? Kami ang mga De Villa." Ang bagong gwardiya ay lumapit sa gate. Ang muka ay kalmado at professional. Hindi ito natinag sa pagsigaw ni Imelda. "Magandang gabi po." Magalang na bati nito. "Anong magandang gabi? Buksan mo to." "Paumanhin po, ma'am. Pero sino po sila?" Tanong ng gwardiya. Tila isang sampal ang tanong na yon kay Imelda. Nanlaki ang kanyang mga mata. "What? Anong sino kami? Kami ang nagmamay-ari ng bahay na to. I've had enough of this. I will have you fired." Bumaba na rin si Mateo ng sasakyan, kasunod ang kanyang ama. "Anong nangyayari dito?" "Hindi ko po kayo pwedeng papasukin," sabi ng gwardiya. Ang boses ay matatag pa rin. "Iba na po ang may-ari ng property na ito." "That's ridiculous," sigaw ni Imelda. "Kami ang may-ari nito sa loob ng halos 20 taon. Ang gwardiya ay tumingin sa kanila nang may bahid ng awa. Tila sanay na ito sa ganitong eksena. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. "Paumanhin po," sabi nito sa isang kalmado, ngunit pinal na tono. "Pero hindi na po kayo dito nakatira." Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina ng van. Si Imelda
na kanina'y parang isang bulkang sasabog, ay biglang natigilan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon ng pagkalito. Tinitigan niya ang gwardiya na parang hindi niya naintindihan ang mga salitang sinabi nito. Ano? Mahinang usal niya. Anong pinagsasasabi mo? Anong pinagsasasabi mo? Ang sigaw ni Imelda ay desperado. Nawala na ang awtoridad at pagmamataas. Napalitan ito ng takot at pagkalito. Si Mateo ay humakbang pasulong, ang isip ay nagpupumilit na intindihin ang sitwasyon. Mister, baka nagkakamali ka lang. Baka ibang bahay ang tinutukoy mo. Pamilya. De Villa kami. Kami ang nakatira dito. Tiningnan sila ng gwardiya ng may pag-unawa. Hindi po ako nagkakamali, sir. Ang dating security guard po, si Mang Lito, ay pinaalis na. Ang utos po sa akin ng bagong may-ari ay huwag pong magpapasok ng kahit sino maliban sa kanila. Bagong may-ari? Imposible! Giit ni Mateo. Ang ama ko ang nagmamay-ari nito. Paano magkakaroon ng bagong may-ari? Sa pagbanggit sa kanyang ama, napatingin si Mateo kay Don Alejandro. Ang matanda ay nakatayo sa likuran, namumutla. Ang mga mata ay nakatitig sa bahay na tila isang multo. Pawis na pawis ito, at ang paghinga ay tila hirap. Ngunit walang nagsalita. Tawagan mo ang asawa ko. Si Elara, siya ang naiwan dito. Utos ni Mateo sa gwardiya, kumakapit sa huling hibla ng lohika na naiwan sa kanya. Siya ang makakapagpaliwanag sa'yo. Ang mukha ng gwardiya ay napuno ng awa. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang mga salitang tuluyang guguho sa kanilang mundo. Sir? Sabi nito ng marahan na tila ayaw saktan ng damdamin nila. Ang bahay po ay naibenta na. Ang may-ari, si Ma'am Elara Reyes, ay lumipad na po papuntang ibang bansa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tila mga bala ng baril. Bawat isa ay tumama. Naibenta na. Ang may-ari, si Ma'am Elara Reyes, lumipad na papuntang ibang bansa. Si Mateo ay natigilan. Ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang impormasyon. Elara Reyes, ang pangalan niya bilang dalaga, at siya ang may-ari. Imposible. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, lumipad na. Kaya pala hindi niya ito matawagan. Hindi dahil sa walang signal, kundi dahil wala na ito. Iniwan na siya. Isang ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Imelda. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa pagkalito, patungo sa hindi paniniwala, at sa huli, sa isang matinding, hindi maipaliwanag na sindak. Sinungaling. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Hindi totoo yan. Hindi yan magagawa ng babaeng yun. Isa lang siyang basura. Paanong magiging sa kanya ang bahay na to? Elara, lumabas ka dyan. Nagsimula niyang kalampagin ang gate na parang isang baliw. Ang kanyang mga mamahaling kuko ay nasisira sa itim na bakal. Elara, hayop ka, magnanakaw. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang aling-awngaw ng sarili niyang boses. Ma, tama na, sabi ni Mateo. Hinawakan ang braso ng ina, ngunit tila wala na ito sa sarili. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong sasakyan ang huminto sa kanilang likuran. Bumaba ang isang lalaking dayuhan, ang French businessman. Is there a problem here? Tanong nito sa gwardiya. These people, sir, they claim they used to live here. Paliwanag ng gwardiya. The De Villas, sabi ng dayuhan. Tumingin sa kanila ng walang emosyon. My apologies, but this property is legally mine now. I believe you have to leave. Nag-abot ito ng isang dokumento sa gwardiya. Isang kopya ng titulo. Kinuha ito ni Mateo. Binasa niya. At doon, sa ilalim ng previous owner, nakita niya ang pangalan, Elara Reyes. Sa sandaling iyon, lahat ng pagtanggi sa kanyang sistema ay gumuho.
Totoo ang lahat. Hindi, bulong niya. Mateo, sigaw ni Imelda, humihingal. Gawan mo ng paraan. Mateo, papayagan ko kayong pumasok sandali para kunin kung ano man ang naiwan ninyo, sabi ng dayuhan na tila naawa na. Binuksan ng gwardiya ang gate. Tuliro, naglakad si Mateo papasok, kasunod ang kanyang mga magulang. Ang bahay ay tahimik. Ngunit sa ibabaw ng hapagkainan, nakita niya ang dalawang bagay, isang lumang sulat at isang piraso ng papel sa ibabaw nito. Kinuha niya ito. Binasa niya ang nakasulat sa maliit na papel. Ito ang kabayaran para sa isang buhay. Hindi niya naintindihan. Kinuha niya ang sulat sa ilalim nito. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Habang nagbabasa siya, ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. Ang katotohanan, ang kasalanan ng kanyang ama, ang dugo sa pundasyon ng kanilang tahanan, ang dahilan ng lahat, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Nabitawan niya ang sulat, napatingin siya sa kanyang ama. Si Don Alejandro ay nakatayo sa may pinto. Nanginginig, ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Tay, basag na tanong ni Mateo. Totoo ba ito? Hindi makasagot ang matanda. Hinawakan nito ang kanyang dibdib. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Alejandro? Kinakabahang tawag ni Imelda. At sa isang iglap, bumagsak si Don Alejandro sa sahig na marmol. Walang malay. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga buwang iyon ay hindi sinukat ni Mateo sa araw o linggo, kundi sa mga paulit-ulit na gawain na bumuo sa kanyang bagong buhay. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa parehong paraan. Gigising siya sa liwanag na tumatagos sa maruming bintana ng kanilang maliit na apartment sa isang lugar sa Stamesa. Hindi na ito ang malambot na sikat ng araw na dumadampi sa mamahaling kurtina ng kanilang mansyon, kundi isang mapusok na liwanag na may kasamang alikabok at ingay ng syudad. Pagkatapos ay aasikasuhin niya ang kanyang ama, si Don Alejandro de Villa, ang dating haligi ng kanilang pamilya, ang taong kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo, ay isa na lamang anino ng dati niyang sarili. Nakaligtas ito sa atake sa puso, ngunit ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay paralisado. Hindi na rin ito makapagsalita. Nakaupo na lamang ito sa isang wheelchair sa buong araw. Ang mga mata ay laging nakatitig sa kawalan. Tay, kain na po tayo, sasabihin ni Mateo sa isang boses na walang emosyon habang inilalapit ang isang kutsarang lugaw sa bibig ng ama. Ang dating makapangyarihang Don ay dahan-dahang ibubuka ang bibig at tatanggapin ang pagkain na parang isang sanggol. Minsan, may tutulong luha mula sa mga mata nito. Isang tahimik na pag-iyak na hindi kayang bigyan ng tunog. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Mateo kung ano ang mas masakit. Ang makita ang ama sa ganoong kalagayan o ang isiping ito ang kanilang walang katapusang parusa. Walang salita, walang paliwanag. Tanging ang bigat ng kanilang mga kasalanan na pumupuno sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos pakainin ng ama, maliligo siya at maghahanda para sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa edad na 40, si Mateo de Villa ay isang empleyado, isang junior marketing associate sa isang maliit na kumpanya. Sumasakay ng jeep, kumakain sa karinderya, at sumusunod sa utos ng isang boss na mas bata pa sa kanya. Lahat ng koneksyon at yaman ng kanilang pamilya ay gumuho kasama ng pagbagsak ng kanilang mansyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga kaibigan nila ay biglang naglaho. Ang pinakamatinding pagsubok ay ang pag-uwi sa hapon. Dahil sa pag-uwi, kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Si Doña Imelda ay tila isang bulaklak na biglang nalanta. Ang dating mapagmataas at makulay na sosyalera ay isa na lamang matandang babae na laging nakasuot ng luma at itim na duster.
Nakaupo sa isang sulok ng kanilang masikip na sala, nanonood ng telebisyon nang hindi naman talaga nanonood. Ngunit ang lason sa kanyang dila ay naroon pa rin. At ngayon, ito ay may iisang target, si Mateo. Dumating ka na pala, sabi nito isang gabi. Hindi man lang siya tiningnan. Kamusta ang pagiging utusan? Masaya ba? Hindi umimik si Mateo. Pagod na siya. Gusto lang niyang magpahinga. Wala. Hindi ka na naman magsasalita. Patuloy ni Imelda. Ang boses ay puno ng pait. Katulad ng dati. Palagi ka na lang tahimik. Kung sana, noong una pa lang, ay naging lalaki ka. Kung sana, ay hindi ka naging duwag. E di sana, hindi tayo nagkaganito. Doon napuno si Mateo. Hinarap niya ang ina. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng galit. At ano ang gusto ninyong gawin ko noon, ma? Ang ipagtanggol si Elara sa inyo? Ginawa ko yon. Pero ano ang sabi ninyo? Na isa akong taksil sa sarili kong pamilya. Dahil yun ang totoo, mas pinili mo ang babaeng yon. Hindi ko siya pinili at iyon ang problema. Sigaw ni Mateo, ang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Wala akong pinili, nagtago ako, naging duwag ako. Pero kayo, ma, kayo. Araw-araw, ipinaramdam ninyo sa kanya na basura siya, na wala siyang kwenta, sa loob mismo ng bahay na binayaran pala ng dugo ng sarili niyang ama. Natigilan si Imelda. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim. Sakit at pagtanggi. Huwag mong isumbat sa akin yan. Kasalanan niya ng ama mo, hindi ako. Kasalanan nating lahat ito. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag na ngayon, puno ng pagsisisi. Kasalanan ni Papa dahil sa ginawa niya. Kasalanan ko dahil sa hindi ko ginawa. At kasalanan ninyo, ma, dahil sa lahat ng ginawa ninyo sa kanya. Tinulak natin siya palayo. Tayong lahat ang may gawa nito. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Doña Imelda. Napayo ko na lamang ito at sa liwanag na nagmumula sa telebisyon, nakita ni Mateo ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang ina, si Doña Imelda de Villa ay umiiyak. Hindi isang maarteng pag-iyak, kundi isang tahimik at talunang paghikbi. Hindi na nagsalita pa si Mateo. Pumasok na lang siya sa kanyang maliit na silid at isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kanyang kama sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Isang litrato lang ang natira doon na hindi niya kayang burahin. Isang stolen shot ni Elara. Kuha niya noong unang taon ng kanilang pagsasama. Nakaupo ito sa isang hardin, tumatawa. Ang muka ay nakatingala sa araw. Napakapayak, napakasaya, napakatotoo. Ito ang babaeng minahal niya. Ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan. Ang babaeng winasak niya dahil sa sarili niyang karuwagan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email notification ang lumitaw sa screen. Galing ito sa isang dati niyang kaibigan. Si Marco, isang kaibigan mula sa dati niyang buhay, nung isa pa siyang De Villa. Ilang buwan na silang hindi nag-uusap. Nag-aalangan man, ay binuksan niya ito. Ang subject ay simple lang. Pare, kamusta? Binasa niya ang laman ng email. Mateo pare, it's Marco. Long time no hear. I'm here in Vancouver for a business trip. Alam kong kumalat ang balita tungkol sa inyo and I'm really sorry to hear that. Anyway, kaya ako nagsulat. May nakita kasi ako kanina. Hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, si Elara yon. Natigilan si Mateo. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nasa isang coffee shop siya malapit sa dagat. May kasamang ibang mga kaibigan tumatawa. Pare, hindi mo maipipinta ang itsura niya. Mukha siyang masaya. Totoong masaya. Paulit-ulit na binasa ni Mateo
Ang mga huling salitang iyon, mukha siyang masaya, totoong masaya. Ang mga salitang iyon ay tila isang punyal na dahan-dahang ibinaon sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw ng kanyang ina. Mas masakit pa kaysa sa kahihiyan ng kanyang bagong buhay. Masaya siya. Masaya si Elara nang wala siya. Isinara niya ang kanyang mga mata. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. At nakuha rin ni Elara ang nararapat para sa kanya. Kalayaan. Nakatitig lang siya sa screen. Ang liwanag nito ang tanging ilaw sa kanyang madilim na silid, habang ang imahe ng masayang mukha ni Elara ay umiikot sa kanyang isipan. Isang kaligayahang kailanman ay hindi niya naibigay at ngayon ay kailanman ay hindi na niya magiging bahagi. Ang amoy ng bagong giling na kape at sariwang baked cinnamon rolls. Ito ang unang bumabati kay Elara tuwing umaga. At sa bawat paglanghap niya, isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Ito ang amoy ng kanyang bagong buhay. Sa isang tahimik na kalsada sa Kitsilano, Vancouver, nakatayo ang isang maliit na coffee shop na tinatawag na The Salty Bean Cafe. Sa labas, ang mga dahon ng maple ay may kulay na ng apoy, pula, kahel at dilaw. Ang malamig na hangin ng taglagas ay nagbabadya ng pagbabago. Sa loob, ang kapaligiran ay mainit at puno ng buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, ay si Elara. Hindi na siya ang aninong gumagalaw sa dilim. Dito, siya ang liwanag. Good morning, Mrs. Gable. Masayang bati niya sa isang matandang babae na pumasok, kasama ang asawa nito. The usual, 2 lattes and a slice of your favorite lemon loaf? You know us so well, dear. Nakangiting sagot ng ginang. You make the best coffee in all of Vancouver. Ngumiti si Elara. Ang kanyang mga galaw sa likod ng counter ay sanay at puno ng kumpiyansa. Habang inihahanda niya ang kape, tinitingnan niya ang kanyang munting paraiso. Ang mga mesang gawa sa kahoy na siya mismo ang pumili. Ang mga painting sa pader na gawa ng mga lokal na pintor. Ang mga customer na bumabati sa kanya sa pangalan. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang winasak na nakaraan. Pagkatapos ng abalang umaga, ipinasa niya muna ang pamamahala sa kanyang tapat na barista at naglakad palabas. Suot ang isang makapal na coat, tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa dalampasigan ng Kitsilano. Umupo siya sa isang bangkong nakaharap sa dagat. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang mukha, ngunit hindi na ito nagdudulot ng ginaw. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay, na siya ay malaya. Pinagmasdan niya ang mga dahon na nalalaglag mula sa mga puno. Bawat isa ay isang paglaya, isang pagbitaw sa luma para bigyang daan ng bago. Ganoon din siya. Binitawan na niya ang bigat ng nakaraan. Ang mga alaala ay naroon pa rin. Ang mapanghusgang mga mata ni Imelda, ang malamig na pananahimik ni Mateo, ang katotohanan sa sulat ni Don Alejandro. Ang mga iyon ay mga pilat na habambuhay na niyang dadalhin, ngunit hindi na ito masakit. Ang mga pilat ay naging paalala na lang. Isang paalala kung gaano siya naging katatag. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may pagsikat ng araw na naghihintay. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobrang airmail na dumating kanina. Galing ito sa Pilipinas. Mula kay Ate Linda, ang dati nilang kasambahay na naging kaibigan niya. Ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang bagong address. Binuksan niya ito. Nagsimula siyang magbasa. Ang sulat ay puno ng kumustahan at mga kwento. Ngunit sa huling bahagi, alam ni Elara, naroon ang balitang matagal na niyang iniiwasan, ngunit alam niyang darating. Elara, sulat ni Ate Linda. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa mga Divilla. Pagkatapos nilang mawalan ng bahay, inatake sa puso si Don Alejandro. Buhay siya, pero paralisado na raw at hindi na makapagsalita. Si Doña Imelda naman,
Tumanda raw ng husto at laging nag-iisa. At si Sir Mateo? Nakita siya ng pamangkin ko minsan. Sumasakay ng jeep. Mukhang pagod at mas payat. Sila na lang daw tatlo ang magkakasama sa isang maliit na apartment. Alam kong masakit ang ginawa nila sa'yo, pero naisip ko lang na baka gusto mong malaman. Ibinaba ni Elera ang sulat. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Walang tuwa, walang paghihiganti, walang anumang kasiyahan sa kanyang puso. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at payapang pagtanggap. Isang pagtatapos. Ang bilog ay kumpleto na. Ang buhay ay may sariling paraan ng paniningil. Itinupi niya ang sulat at ibinalik sa kanyang bag. Hindi na niya kailangang isipin pa yon. Ang kanilang kwento ay tapos na. Ang sa kanya, nagsisimula pa lang. Bumalik siya sa coffee shop. Ang init sa loob ay sumalubong sa kanya. Uy, Elara, pabalik ka na pala. Ang boses ay pamilyar. Isang lalaking nakaupo sa paborito nitong pwesto malapit sa bintana. Si Leo. Isa siyang Filipino-Canadian na inhinyero at naging regular na customer niya sa loob ng ilang buwan. Palagi itong may dalang libro at isang totoong nangiti. Leo, bati ni Elara. Ngumiti pabalik. Tapos na ang lunch break mo? Medyo. Pero bago ako bumalik sa trabaho, tumayo ito at lumapit sa counter. May bahid ng hiya, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Naisip ko lang, lagi kitang nakikitang nagtitimpla ng kape para sa lahat. Baka naman sa susunod, pwede tayong magkape. Yung hindi ikaw ang nagtitimpla. Natigilan si Elara. Ang simple at direktang alok ay nagdulot ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya ang babaeng takot sumagot. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng permiso. Tinitigan niya si Leo. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay, malaya, at punong-puno ng pag-asang ang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Dahan-dahan, tumango siya. May mga kwentong natatapos sa dilim at may mga kwentong nagsisimula sa liwanag. Ang istorya ni Elara Reyes at ng pamilya De Villa ay pareho. Isang pagtatapos at isang panibagong simula. Ang yaman ay parang tubig dagat. Habang lalo kang umiinom, lalo kang nauuhaw. Para sa mga De Villa, ang kanilang kayamanan ay ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit nang mawala ito, sino na nga ba sila? Sa masikip na apartment sa Stanan Mesa, ang bawat araw ay isang salamin. Isang salamin na nagpapakita sa kanila ng mga mukha ng kanilang pagkakamali. Si Doña Imelda, na dating reyna ng sosyal na lipunan, ay natutong mamalengke at magluto. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa paghawak ng kopita ng champagne, ay sanay na ngayon sa paghiwa ng sibuyas. Ang bawat patak ng kanyang luha sa kusina ay hindi na para sa nawalang karangyaan, kundi para sa isang pamilyang siya mismo ang tumulong wasakin. Si Mateo, ang duwag na tagapagmana, ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat araw ng kanyang pagtatrabaho, ang bawat pagod at pawis, ay isang uri ng pagbabayad puri. Isang mahabang proseso ng pagpapatawad sa sarili. Minsan, sa kanyang pag-uwi, nadadaanan niya ang isang parke. Nakikita niya ang mga mag-asawang masayang nag-uusap. Hindi nakirot ang kanyang nararamdaman, kundi isang tahimik na pag-unawa. Iyon ang buhay na ipinagkait niya sa sarili. Ngunit sa pag-unawang iyon, may sumisibol na bagong determinasyon. Ang maging isang mas mabuting tao, kahit wala nang nagmamasid. At si Don Alejandro, sa kanyang upuang degulong at sa kanyang pananahimik, ay marahil ang siyang pinakamalakas na sumisigaw. Ang kanyang mga matang laging basa ay nagsasabi ng isang kwento ng pagsisising huli na para bigkasin ng mga labi. Ang kanyang parusa ay hindi ang kanyang pagiging paralisado, kundi ang mabuhay araw-araw na dala-dala
ang bigat ng isang buhay na kanyang kinitil at isang pamilyang kanyang winasak. Ang kanilang dating mansyon sa Dasmariñas Village ay nakatayo pa rin, ngunit iba na ang nakatira, iba na ang mga tawa, ang mga pader na dati saksi sa luha at pananahimik ay puno na ngayon ng buhay. Isang paalala na walang anumang bagay sa mundo ang permanente. Lahat ay nagbabago. The music subtly shifts to a brighter, more hopeful tone. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang coffee shop na amoy pag-asa, natagpuan ni Elera ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito nasa titulo ng lupa. Hindi ito nasa perang nakuha niya mula sa pagbenta ng bahay. Ang kanyang yaman ay nasa ngiti ng bawat customer na kanyang napapasaya. Nasa init ng tasa ng kapeng hawak niya tuwing umaga. Nasa kalayaan ng kanyang mga pagpapasya. Ang kanyang unang coffee date kasama si Leo ay nasundan pa ng marami. Mga lakad sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Mga kwentuhan tungkol sa mga pangarap. Ang mga pangarap na dati niyang ibinaon. At ang mga pangarap na ngayon niya lang natutunang buuin. Sa mga mata ni Leo, hindi siya anino. Hindi siya asawa ng kung sino. Siya si Elera. At iyon lang ay sapat na. Isang hapon, habang magkasama silang nakaupo sa paborito nilang bangko sa may dalampasigan, ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay ginto at rosas sa kalangitan. Alam mo, sabi ni Elara habang pinagmamasdan ang tanawin, dati takot ako sa paglubog ng araw. Para sa akin, ibig sabihin noon, darating na naman ang isang mahaba at malungkot na gabi. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Ang init nito ay kumalat sa buo niyang pagkatao. Pero ngayon, patuloy niya, lumingon kay Leo na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon paborito ko na ang paglubog ng araw dahil alam kong pagkatapos nito, palaging may umagang darating, isang bagong simula. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa pagkakahawak ng kanilang mga kamay, sa pagtama ng kanilang mga paningin, isang pangako ang nabuo. Isang pangako ng pag-asang binuo mula sa katatagan. Ang tunay na yaman ay hindi ang pag-aari mo, kundi ang kakayahan mong bumangon matapos mawala ang lahat. Ito ay ang kapayapaan sa iyong puso at ang pag-ibig na natagpuan mo hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. Para sa pamilya De Villa, ang pagkawala ng lahat ang naging daan para harapin ang kanilang mga sarili. Para kay Elara, ang pag-alis sa lahat ang naging daan para matagpuan ang kanyang sarili. At doon, sa pagitan ng pagtatapos at ng panibagong simula, ang kwento ay nagwawakas. Ang titulo ng lupa ay isang kwento na puno ng damdamin tungkol sa pagtataksil, pagtitiis, at sa huli, ang tunay na paglaya. Si Elara, isang asawa na inapi at hindi pinahalagahan ng pamilya ng kanyang asawa sa loob ng 14 na taon, ay natuklasan na ang marangyang mansyon na noon ay iniisip niyang hindi kanya, ay talagang legal na pag-aari niya. Ang lihim na ito rin ang nagbunyag ng masakit na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, na nagawa ng mismong ama ng kanyang asawa. Itinuturo sa atin ang kwento na kahit gaano kalakas, kayamanang material, o kasakiman ng masamang tao, darating din ang hustisya. Ang material na yaman ay hindi kayang takpan ang mga kahihinatnan ng kahinaan o kawalan ng konsensya. Sa kabilang banda, ang mga taong matatag, matapang, at marunong ipagtanggol ang sarili, gaya ni Elara, ay nararapat na gantimpalaan. Nang ibenta niya ang mansyon at magsimula ng bagong buhay sa Vancouver, hindi lamang niya natagpuan ang kalayaan, kundi pati na rin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang kwentong ito, naisip niyo na ba, kung kayo ang nasa sitwasyon niya, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na tumindig, iwan ang hindi sa inyo, at hanapin ang sariling kalayaan? At sa mga oras na pakiramdam niyo,
ay hindi patas ang pagtrato sa inyo? Naniniwala ba kayo na darating ang hustisya at gantimpala sa tamang panahon? Gusto ko rin malaman ang inyong damdamin. Naranasan nyo na ba ang maging biktima ng kawalan ng katarungan o pang-aapi at paano nyo ito nalampasan? Ibahagi nyo sa comments. Palagi kong binabasa at pinapahalagahan ang bawat kwento ninyo. Huwag kalimutan alagaan ang sarili at maglaan ng oras upang mahalin ang inyong sarili sapagkat bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa kalayaan, katarungan at tunay na kaligayahan.